Magastos magkasakit. Noong 2024, pumalo sa mahigit 615 billion pesos ang gastos ng mga Pinoy para sa kalusugan. Gastos yan mula sa sariling bulsa ng mga Pilipino. Kaya maraming Pinoy ang kumakapit sa tradisyonal na panggagamot na mas abot kaya. Ang kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Nandito po tayo sa Nepa Street sa may Balutondo at yung pupuntahan natin, mga manggagamot daw sila. Ang tawag sa kanila mga babayla. Masikip papasok, madilim. Nasaan kaya ang klinik dito? Ang dinatnan ko, isang lumang bahay. Sa loob, walang kalansing ng mga bakal na medical devices o ugog ng anumang aparato. Kamusta po kayo? Ano po yung ipapagamot natin today? Okay naman. Wala naman akong masyadong sakit. Siguro yung mga body aches, mga likod-likod lang na Okay. Titignan ko po muna kung if anything na hindi po natin nakikita. Pwede po tayo lumayo. Ay, okay. Hinga lang pong malalim. Talikod po. Actually, punong-puno po tayo ng lamig, lalo na sa likod. And, for sure. may konti po ako nakikitang parang mga tightness around sa mga kaso-kasuan natin. Pero otherwise, very healthy naman po kayo. Kailangan lang po nating tanggalin yung lamig. Gamit po ang tinatawag nating tuob. Yung tuob naman po, dry suob po siya. Ipayalag ko po kayo ng konti. Puno po tayo ng stress, puno tayo ng pagod, parang hirap matulog din minsan. So, ang magagawa lang po nitong pausok natin is maano niya po ng konti, may aalay niya ng konti yung kailangang maayos sa sistema niya. Mahigit 10 minuto ang ritual ng babaylan. Gumamit ng asin, lupa, pinatuyong dahon at tawas. So ano yung usok ko? Maputi siya, malinis, lapitin po kayo ng mga bad energies, yung kahit hindi po sa inyo, kahit sa ibang tao. Mabilis din kayo mahawaan ng mga sakit. So, kailangan po natin kayo lagyan ng protection. Isasama po natin siya dito sa pinukpikang palayok natin. Sige, sara niyo po yung along. Manayana Nay Agalamaus Manayana Kampalaywa Amaya sa Nevi Manayana Agalama niyo. Ito po yung tinatawag na basbas ng ina para po pag alis nyo sa temple po ng binabaylan, hindi po kayo ulit magkakasakit at magtatagal po bago kayo kailangan bumalik dito. Okay na po. Looking forward to a good night's sleep. Sabi mo, di ba, mas maganda yung tulog, ano? Oo. Kung babalikan ng ating kasaysayan, ang mga babaylan ay higit pa sa mga manggagamot. Magkasing kapangyarihan sila ng mga dato, ng mga political na leader noon. Higit pa sa kasarian, ang mga babaylan ay kinikilala batay sa kanilang tungkulin bilang mga eksperto sa kalinangan o kultura, relihiyon at medisina. Karaniwan ang mga babaylan ay mga babae, pero may historical accounts na may mga lalaking babaylan, yung mga tinatawag na bayok o bihis babae. Pagdating ng mga Kastila, sadyang binura ang mga babaylan sa lipunan. Silang mga nabansagang baka demonyo o aswang, pero hindi sila nawala sa paglipas ng panahon at sa impluwensya ng kolonisasyon. Nasaan na nga ba ang mga babaylan? Kambaya lelele kwendia wako momono kambaya lelele kwen. I'm a
seventh generation babaylan. Ang ibig sabihin lang po ng Puki is the one who will mother more babaylans. Tila tinadhana ang pagiging babaylan ni P sa parehong angkan ng kanyang ina't ama, may mga babaylan. Ako po ay tinawag, simula po nung bata ako nakakarinig ako ng mga bulong. And yung mga bulong po, parang akala ko at first I was going insane. Saan galing yung inyong, hanggang noon at ngayon, ano? Saan galing yung inyong lakas, yung inyong, I don't know, do you call it power to heal? Or Dungan. Ang dungan po namin ay nagagaling from our foremothers. So ibig sabihin yung mga spirits po ng mga naunang babaylan sa amin at yung mga naunang babaylan sa kanila. Lahat po kami ngayon ay still connected together. Ang linya ng mga babaylan sa pamilya ni P, konektado raw sa pagiging ina o childbirth. Kaya pinalawig pa niya ang tungkulin sa pagiging midwife. Nag-aaral din siya ng nursing. Sa buong bansa, nasa may 100 na lang daw silang mga babaylan sa ngayon. Isa rin sa pinoprotektahan nila ang makalumang wika na ginagamit sa ritual at komunikasyon sa mga ninuno. Pero ang maganda raw sa modernong panahon, di na lang sa paraan ng oral tradition na ipapasa ang lengguwahe at pamamaraan ng mga babaylan. Ang mga ritual nakalapat na rin sa mga trending na sayaw at kanta. I got like hella money. I got like hella money. Kung ang colonizer nag-evolve, kami din po dapat mag-evolve. oo. Kinailangan po muna namin magpadami before kami bumalik sa normal na mga misyones namin, which is to indigenize, ibalik yung kultura po ng ating mga katutubong kapatid at saka mag-decolonize po. Ang tila di raw nagbabago, ang pangmamaliit at maling pagtingin sa mga babaylan. Kasi even now, we're still labeled po as demonic, we're still labeled as Witches. which is evil because hindi po nila naiintindihan yung kultura namin. Ibinabalik po natin yung importance of the women around us, the women who give us birth, the women who continue to guide us, the women na pinapalaki po tayong lahat. Kampalaywa. Nakatatak na sa ating kasaysayan ang mga babaylan. May paraan naman para di malimot ang ganitong makalumang tradisyon at magkaroon ng mas bukas na pag-unawa sa makabagong panahon. Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Agalaman niyo. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.